Amazing morning po sa lahat po na andito po, no? Isa po sa mga iniidolo po naming team, no? Team Eagles po, isa po. So, from student to independent po, estudyante po kami nagsimula, no? Majority naman po ng mga taga-IAM alam po nila na yung Spartans po usually sa student po nagsimula, no? Kumbaga mga dating maiingay, mga malalakas magchuwariwap, no? Ang tawag nga sa amin dati, ayan na naman yung mga maiingay, oh. Yung mga members po na medyo may mga edad na, no, na hindi pa masyado na kaka-adapt po ng culture po ng ano, no, ng I am before. So ganun talaga, no. Kumbaga kami dati before, balo na balo lang po kami sa business kasi mga estudyante po kami. Una po kasi doon yung nakita po namin yung ano, yung parang vision po talaga. Okay? So ayan po, from student to independent po. Ito po ako before, dati po ako varsity po ng FEU, no? So UAAP po, no? Familiar naman po, 'di ba, sa UAAP or nanonood po ng TV. Ayan, hindi po ako artista before, no? Pero napapalabas po tayo sa TV, no? Mukha lang ho, ayan. Joke lang po, no? So, ayun po, no, sa mga andito, tama po si Mentor Steffi kanina, dati po akong athlete. And ginagawa ko po ito before para at least makapag-aral po sa school. Okay? So, dati po ako, galing po ako probinsya po ng, ng, ano, ng Iloilo. Okay? Pakitype po ko sino po yung mga taga probinsya po dito. Anong province po kayo para at least malaman ko naman po. Baka may kababayan pa ako dito sa Iloilo. No? So, kumbaga, makaka-relate po siya, no, sa salita ko po na Ilonggo, parang ganun po siya. And also, ginawa ko po diyan, hindi po kami galing po sa mayaman na pamilya kasi Iloilo po medyo mahirap din naman po yung buhay namin. Pero hindi naman po yung sobrang hirap, ha. Okay naman po yung sitwasyon po namin pero hindi po mayaman. Okay? Kumbaga nasa gitna lang po talaga kami, no, ng buhay po, parang gano'n. Pero dahil po sa kagustuhan ko po maging independent, bata pa lang, ang ginagawa ko po dyan, high school pa lang po ako, hindi na po ako humingi po sa magulang ko ng pera, pambaon ko everyday. Kinukuha ko po yan sa pampustahan po sa basketball, volleyball, yan po. Yun po yung ginagawa ko before. Kasi ilan po kami magkakapatid po, apat that time. So ngayon, yung may mga bunso pa po ako, so ang ginagawa po dyan, imbis po na mapunta po sa akin yung pwedeng ibigay ng parents ko, mas okay po na maibigay na lang po sa kanila. Okay? So kumbaga, bata pa lang po ako na mulat na po ako sa tinatawag na maging independent po sa buhay kasi parang nahihiya po kasi ako na inaalagaan talaga ako, parang ganon, di ba? So naisip ko kasi hanggat kaya ko naman, sige, gagawin ko siya, di ba? Tapos, to cut the long story short po, napunta po tayo sa Manila kasi inoferan po tayo ng maraming school. Ayan. So kumbaga, galing po ako palarong pambansa ng ilang beses sa pagba-volleyball po. So, anong nangyari po dyan, inoferan pa ako ng maraming school po, no? Medyo nakakatuwa po siya, pero decided na po kasi ako na sa FEU po ako papasok kasi madami po akong kakilala doon. Actually, ko alam ko lang po na maganda talaga yung school ng Lasal. Naglasal po ako kasi inoferan po ako ng Lasal before. Lasal, UE, Adamson po, tsaka FEU. Yun. Apat na school po yung nag-offers po sa akin yan that time. Pero still po, ito po yung napili natin yung FEU. And then, yun po, no, nag-aral po tayo sa FEU para at least lang makatulong tayo sa parents natin na hindi na sila gumastos. And then, to cut the long story short po, dahil po napunta tayo sa Manila, isa po tayo sa mga risk taker talaga kasi wala po akong idea, wala po akong alam kung ano mangyayari sa akin sa Manila. Pero ang good news po dyan, meron kasing point ng buhay natin kahit gaano po natin kagusto po na gawin po yung mga bagay kasi gusto ko po maging sikat na player dati. Pero parang alam niyo po yon, hindi po siya tumutugma sa plano niyo po, no? Kumbaga, ang binibigay ni Lord sa iyo yung better talaga. So kumbaga, hindi ako doon nakapunta talaga sa pinakagusto kong maging magaling na player kahit ginagawa ko naman lahat, no? Buong puso mo, binibigay mo sa training lahat. Ang hirap. Pero ang point lang po doon, si Lord kasi may better plan talaga para sa'yo. Ayan, totoo naman siya, di ba? Ngayon ko lang na-realize kasi yan eh. Kasi grabe yung mga pinagdaanan nung student pa lang po, student athlete. So lahat po yan, pati pag-aaral, pati po time management talaga. Literal, no? Imbis na yung paglinis mo na lang ng kuko mo, hindi mo pa magawa kasi lagi ka nagmamadali. Parang ganun siya yung buhay dati. Pero ang maganda dito, no, may better plan kasi si Lord para sa atin. And then to cut the long story short po, napunta po ako dito sa I Am Worldwide. Ayan, no? Familiar naman po, di ba? So, business orientation po yan. Madali kasi ako kausap before. May nag-message sa akin na hindi ko kakilala. Random people lang. So, sabi niya kasi pwede ka nang kumita habang nag-aaral ka. Ayan, habang
tinitraining mo pa itong trabaho pa yun before yung approach nun So sabi ko, pwede to, maganda to Tapos sabi niya may orientation sa McDo, sa Jollibee pa nun before, sa Jollibee. So, 2 p.m. Ayan, kumbaga nagsisimula pa lang yung I am nun sa U-Belt. Ayun. So, wala nang madaming usap-usap pa, pumunta ako agad. 2 p.m. andun ako, grabe naghintay ako ng ilang oras, 3 oras. Akala ko 2 p.m. nagsimula alas 5. Ganun po siya natapos mga alas 6. Nagsimula alas 4 tapos natapos mga 6 p.m. So, ganun siya katagal pero nakita ko kasi isa lang So, sabi ko sa sarili ko, pwede kasi ako yumaman, pwede ko matulungan yung mga parents ko, pwede akong pwede ko makuha yung mga pangarap ko dito. Yun talaga yung una ko nakita no na presentahan ako dito. Kaya hindi ako nagdalawang isip. Nag-down ako agad, no? Kumbaga sa U-Belt, familiar naman po yung mga tao before dyan, di ba? So, ayan po, no? Ayan, to cut the long story short po, nagsimula po tayo. Kinuha ko po dyan, silver package yata. Ayan, silver package po. Kasi may pera na po ako nun before. Hindi po kasi agad kaya mag on the spot yung iba mga estudyante. Pero ako po, meron. Kahit po hindi po yan hingi sa magulang. Kasi marakit ako before. As long as na pwede kang pagkakitaan ng pera, rarakit talaga ako. Gagawin ko talaga siya. Kasi ang ginagawa ko niyan before, nagko-coach po ako sa Ayala, nagko-coach po ako sa Land Bank. Oo, mga companies po, yung mga tinuturuan ko. Tapos mga empleyado po doon no, sa volleyball naman. Coach po nila ako before. So, kumbaga, madaming opportunity na pwedeng pumasok sa akin kasi sabi nila pwede ka maging HR coach after mo doon sa school sa FEU kasi magaling ka mag-handle ng mga tao regarding doon sa sa team, sabing gano'n. Sabi ko, parang ayaw ko parang gano'n. Na nakita ko kasi itong IAM, kumbaga nag-decide ako agad. Sige. Tapos pwede din ako maging sundalo. So kumbaga, ang daming opportunity pero kumbaga, siguro dahil tamad din ako, parang gano'n siya, no? Isa sa mga pumasok sa akin, ayaw ko ng gano'n kahit ang daming opportunity, sabi ko sa sarili ko, parang nakakapagod naman yung gagawin ko. Buong year ako, ilang years ako doon sa FEU na maaga gumigising, magte-training, sa gabi na naman magte-training ulit. So after ko pa nag-graduate ako, magsusundalo ako, magte-training naman ako ulit. Sabi ko ganito na lang ba yung buhay ko? Parang ganun siya, 'di ba? So hindi ko siya ginawa in short tapos employee naman ayoko rin. So, sabi ko ang liit ng sahod, ambisyoso kasi, 'di ba? Ang liit ng sahod, sabi kong ganon. Tinanong ko agad Alam nyo, nung inofera nila ako, una kong tinanong, wala nang kung anong gagawin. Ang tinanong ko agad, sahod. Ganon ako Kumbaga, tinanong ko siya, magkano ang kikitain ko dyan buwan-buwan, sahod ko? Sabi nila, minimum 13,000 to 15,000. Sabi kong, liit naman. Parang sa isip-isip ko lang sabi ko, parang ayaw ko ng ganon. So ngayon, nung nakita ko yung IAM, yun, nakita ko kasi siya na, ay, ang ganda pala talaga nito, iba talaga, no? Within 1 year, di ba, pwede kang kumita ng milyon. Doon na nagningning yung paningin ko doon, no, sa mga pinipresent sa atin noon sa McDo pa lang. And to cut the long story short, nag-start po ako. Ayan, kami po before, wala po kaming connection. So may mga andito po na may connection po. Maging grateful po tayo kasi po, taga dito na kayo sa Manila and also, ang dami nyo nang kakilala. Kailangan nyo na lang po sila kausapin, di ba? Kailangan na lang po sila i-invite. Unlike po sa amin, nagsimula po kami saan po? Estudyante po, kasi mga student po kami before. So ngayon, anong nangyari dyan, yung mga estudyante ba may pera? Wala. Wala po, di ba? So ang hirap, grabe ang hirap po. Kaya kami gumaling mag-present po. Kasi ang ginagawa po namin, everyday kami may kausap talaga. Even yung kausap namin, ay yung pera po, 100 na lang, napapadown pa po namin. Ganun po yung nangyayari dyan. Kasi nga, lahat po ng way para po makausap yung tao, mapadown po namin, ginagawa po namin yan before. Hindi pa po ganun kalakas yung bentahan ng products po niyan, pero down payment po kami dyan bumabawi, no? Sa magjo-join, magda-down payment, commitment, kasi ganun po kami nagsimula Pinadown din po ako para at least may commitment na po ako na kailangan ko mag-start po doon, bubuuin ko yung pang-join ko. So ganun kami nagsimula dyan, mga estudyante po yung connection namin, tapos, ang malupit po dyan, hindi po basta-basta kasi alam po yan, New Belt po, mainit, alikabok, usok, lahat po yan. After po dyan, magko-commute pa po kami, papunta na naman po office, magti-training, everyday po ganyan pong routine namin. Maaga kami gigising, papasok sa school, mag-OJT pa ako niyan. Ang naranasan po namin dyan na sa 2 months po, 2 months, hindi ko po makalimutan, 2 months po, sa 2 months na yan, ang oras po ng tulog ko araw-araw, 3 oras lang. Ganun po siya.
parang nagiging zombie na po kami. Pero alam niyo po ba, hindi po kami mukhang malungkot nung time na yan. Kasi po, power na power po kami, baliw na baliw po kami sa IAM Worldwide. Ganun po kami na nagsimula, kaya kahit mga estudyante po kami, dadalhin po namin mga estudyante sa office, sa old office pa po. Sobrang ingay ng old office before pag pumasok na po kami yung Spartans. Ayan na, gano'n na naman yung mga tao. Ayan na yung Team Spartans, ang ingay na naman. Yeah. Kaya isa din po kami sa mga paborito po ng mga speaker po, ng mga trainer before kasi grabe po kami mag-chuwariwap. Oo, alam niyo naman po chuwariwap, di ba po? Grabe, pag sinabi pala ng mentor, ng speaker, pa nag-joke pa lang, grabe na yung tawa namin kahit araw-araw po namin napapakinggan. Ayan, ganun po kami before, no, nung nagsimula. Pero, ang pinanghawakan po namin dito, vision lang. Kasi, eventually po, nag-upgrade po eh. Kumbaga, nagle-level up po kami. Una, yung mga prospect po namin. Nagsimula po kami sa estudyante, empleyado, hanggang sa mga nagkaroon ng mga negosyante na. Okay? So, dyan po that time, nakakuha ko sa may-ari niya ng business owner po, ng spa. So, lahat po yan, pinamember niya ng mga downlines niya. No? So, kumbaga, nakakatuwa siya kasi nagle-level up siya eh. Kumbaga, hanggat inaaral mo yung business, kumbaga natututo ka. So, yun po nangyari. Okay? Nagsimula po tayo sa maliit, no? Alam naman po natin lahat ng malaki nagsimula lang din po sa maliit. Hindi po yan instant, no? Kasi hindi po ito scam. Kumbaga, kailangan mo siya trabahuhin talaga, no? Hanggang sa pinaka-simula, hanggang sa ma-develop mo yung sarili mo. Okay? Hindi lang po income yung na-develop namin dyan, yung tamang pagbenta, tamang pagganito. Skills po hindi lang po skills din, and then self-development din po talaga. Kumbaga, yung paano ka mag-isip, paano mo gawin yung business, ano yung reaction mo sa mga araw-araw na nangyayari sa'yo. Parang ganun po, no? Kumbaga, yung na-develop talaga sa amin. Nagsimula po kami dyan, check pa niyan, East-West pa. So, mayroon dyan 3,000, mayroon dyan 2,000, mayroon 6,000, mayroon 800 pesos. Yan po yung mga check namin. Linggo-linggo po yan. Pero ang nakakatuwa po dyan, alam nyo kung bakit? Part-time po namin yan ginagawa, estudyante po kami. So kumbaga, malaking tulong. Bukod pa po dyan, nakakabenta pa po kami ng Garcinia. Garcinia pa pong pinakamalakas dati na na products natin. Grabe sa isang araw po, pag nakabenta ka ng 9 box, grabe ka, parang ganon, di ba? Yung tipong kala mo talaga nakapagpa-pay in ka ng Jade, parang pakiramdam mo top earner ka ng company. Ganon po kami before, no? So, kumbaga, nagsimula po talaga kami sa maliit hanggang sa ayan po, first give me five po ito na akin. Naalala ko po ito, ano to eh, yung parang unang nilabas po yung Silver 2.0 po ng company. So, parang kinit ko siya agad within 1 week, no? Estudyante lang po itong 5 tao na ito, yung napa-join ko. Pero ang target ko kasi doon yung mga medyo may kaya tulad ko rin na nagsimula. So hindi naman may kaya, I mean yung may ipon, mga taga UE, Adamson, CEU. So mga ganong estudyante ba, yung mga mayayaman, iba yung mga RK, di ba? So ganyan po, no? So, yun po yung target ko before sa mga student. Kumbaga, tumataas siya. Ayoko na dati ko mausap ng medyo galing mga taga-UM. Sorry, parang ganun po. No? Pag galing public, para at least yung kausap ko, sure na kaya mag-silver. Okay? Tapos, ayan, pandemic time, alam naman po natin nag-pandemic po, no? To cut the long story short, diretso na tayo dun sa pandemic transition talaga. Hindi namin alam yung gagawin pero still inaaral yung business. Kumbaga yung foundation andun na. First time ko po maranasan magkaroon ng income, 6 digit po within 1 month po, nung pandemic pa. Okay, naalala ko po before, isa po sa unang nag-boom po nung pandemic yung income talaga is yung Team Spartans. Kumbaga, doon po namin na ano po yung pag-a-ads talaga natutunan. Good thing din na nangyari yung pandemic kasi at least tinuro na sa amin ni mentor team yung ads noon that time. More on talk lang talaga kami noon that time. Kumbaga, yung skills lang talaga din na-develop sa amin. Pero ang maganda doon, nung time na nabinigay sa amin yung tamang ads, alam na namin kung paano sagutin yung tao. Hindi ko po makalimutan before, may inquiries po kami, 5 inquiries po, no? Sa 5 tao na nag-inquire na yon, yung 4 nag-on the spot isang araw, silver. Merong give me 5 kami sa isang araw. Isang araw lang, nag-give me 5 kami, on the spot lahat lang yon. Kasi ang naintindihan ko pala, kaya kailangan mo mag-aral ng sa business natin, kailangan mo siya gawin, hindi lang aral kailangan ina-apply mo talaga siya para pag dumating yung araw na ibinigay sa iyo yung blessings ni God, no, alam mo kung paano gagawin. Okay? So, first time ko po maranasan yan kasi dati lang naman po, sabi ko, gusto ko magkaroon ng ipon sa bangko ng kahit 6 digit lang, magkaroon ng 4 wheels.
'Di ba? Kumbaga ganun lang before pero nung nakita ko yung I Am Worldwide, posible pala talaga siya at kumita kasi. So sabi ko, pwede pala talaga, no? Sobrang totoo talaga ang nangyayari. So, lahat na nagsimula sa maliit, no? Malaki, nagsimula talaga noon sa maliit. So ngayon, dito ko po naranasan nung last year po ito, no? 174, no? Sa isang buwan. O, isang buwan po yan noong November. Pero good news dyan, mentors, no? Hindi po siya, wala po yan just for you. Oo, wala po siyang just for you. May tax pa kasi yan, 10% po. No? Wala siyang just for you. Ang naalala ko po dyan, 2 beses lang po ako nag-give me 5 niyan within that month. Dalawa o isa lang. So lahat po yan passive income po talaga. Oo, so ganun po siya. And then next month po, ito po same din po niyan. Ito po talaga pure passive po itong 101,000 po na to. So ang nangyari po diyan, sabi ko grabe. Kaya ako gigil dati mag-build ng team na magpadami kasi parang ang sarap sa pakiramdam ng passive. Oo, parang ganun siya. Kumbaga, sa tulad sa mga nangyayari sa mga top mentors natin, kumbaga sabi ko grabe pala, ganito pala talaga yung business natin, no? Ang sarap sa pakiramdam mag-passive income. Sa totoo lang parang ganun para sa akin kasi kumita man po ako ng 100,000 pero kung puro effort ko lang din naman po, give me 5 ko just for you ko man, hindi po ako masyado ganun ka-fulfill talaga na, kasi alam ko yung pagod parang ganun siya, di ba? Pero pag alam mo po yung passive income talaga, nako grabe po, no? Nakakatuwa talaga siya. Okay, sobrang nakakatuwa po, sobrang pag na-realize mo ay talagang binibigay pa unti-unti sa iyo yung promise sa business. Okay, so dyan po ako nagsimula, almost 300,000 din po sa 3 buwan. And then ito po, no, dahil 'di ba sobrang boom po yung products natin ng barley, sinabayan po natin siya. Bukod pa po doon sa income kanina ng products natin, ng cheque, meron pa po tayong product sales. Kumbaga, kasi ang ganda lang sa business, pag na-master mo kasi siya, yung pagbebenta, yung pa-DR, lahat, anything. So, kumbaga, pag binigay talaga sa'yo, ready ka na kung paano yung sagutin. Actually po, mga meds, pag sagot po sa product or sa mga inquiries natin, paulit-ulit lang po yan Di ba po? Depende lang po yan kung paano mo po ibigay sa inquiries mo yung kailangan nila mapakinggan o kailangan nilang marinig sa'yo, di ba? So, kumbaga, ito, another ways to earn lang po ito. Pero ang maganda po dito, malaking tulong po siya kasi yung cheque po natin, hindi po natin nagagalaw. Okay? So kumbaga po, ang maganda po dyan, yung pagbebenta pa lang ng produkto po, pambayad na ng bills. Actually, hindi na po pambayad ng bills to kasi malaki-laki na po ito kasi sa isang buwan, umabot ng 211 boxes, 105,000 din po ito, malaki-laki din po siya. So naalala ko po before, pag nagsi-COD po sa LBC, tapos ang mangyayari po dyan, magko-collect ka sa isang buwan, umaabot 100,000. Grabe, nakakatuwa siya kasi binibilang talaga sa harap mo ng cashier doon sa LBC yung COD talaga kasi kino-collect mo sabay-sabay. 'Di ba? Sa mga nakaka-relate dito, no? Grabe. Nakakatuwa yung time na 'yan. Pero ito mga mens, no, bibigyan ko lang kayo ng idea. Medyo humihina yung barley natin. Alam niyo naman po 'yan, 'di ba? Aware naman po kayo diyan. Kasi ang daming nagsilabasan ng mga fake na barley tsaka mura. Pero hindi naman natatapos lahat nandun. Kumbaga may opportunity pa naman kaya ang ginagawa po namin ngayon, nagta-transition po kami into opportunity, mag-iingay po kami sa Facebook, lahat. Kumbaga nagko-content na rin, no? Magpapakilala ka. So, yun yung ginagawa po namin mga mens ngayon. So, kumbaga kailangan namin mag-ingay kasi kumbaga doon kami naghahanap ng mga inquiries talaga. Okay? So, next, bukod yan sa product selling, anong nangyari po dyan, ito po, no, sino ba yung mga mentors dito na medyo maluho po, no? Kasi ako maluho ako. Mahilig ako sa sneakers, no? Kumbaga mahilig ako sa sapatos talaga. Every time pa nagte-travel, bumibili po ako ng shoes, okay? So ngayon, ang maganda po dyan, nagagamit din po natin yan sa business. Lahat po ng bagay na binibili po natin dito, hindi lang po yan para sa sarili natin, kundi para din po yan sa business natin. Reinvestment pa rin naman po siya, okay? So next po mga mens, dito ko po na ranasan po magkaroon ng mga small wins, mga gadget po, halos lahat ng Apple, 'di ba po? Magkaroon ng sariling hub, 'di ba? So maganda po dito mga mens because of this business po, kahit yung mga dating hindi mo akalain na magkakaroon ka, 'di ba? Nabibigay sa iyo po ng business. Tapos ang maganda po diyan, sariling pera mo, binili mo po 'yan. Tapos ang the best po diyan, investment pa rin sa sarili kasi
'Di ba mga mens, pagpansin mo, ang cellphone mo medyo mabagal na, medyo pangit. Ang hirap sumagot ng inquiries, 'di ba? Ang hirap sumagot ng mga ang hirap mag-prospecting, ang hirap gawin ng negosyo, tama? So pag nagvi-video ka, medyo blur yung likod. Ang pangit ng camera mo. So parang nahihiya ka rin mag-upload. Pero mga mens, kung kaya mo naman mag-invest ulit sa gadget para mas mapadali yung negosyo mo, mas okay. Kasi dyan po isa sa mga na-realize ko before na nagsisimula ako, sabi ko parang ang hirap naman, ang dami kong inquiries. Pero ang cellphone ko, pag inopen ko, 5 seconds muna bilangan mo bago siya mag-go through. Sabi ko, bakit ganito? 'Di ba ang hirap naman, ang bagal, waste of time. So ngayon, sabi ko, bakit hindi ko gagawin na pag kumita agad ako, i-invest ko agad saan? Sa gadget. Okay? So because of that po, nag ano po 'yan siya. Kumbaga, nag-generate na maraming income, benta, lahat. Kasi maayos po yung ginagamit mong gadget. Okay? So next, ayan, dito po first time ko po mag-travel sa Taiwan. Ayan po, no, grabe to. Team MVP. Sobrang saya nito, no? First time ko po mag-travel sa ibang bansa, Taiwan po, no? Tapos ang malupit po dito mga mens, ang daming MVP po diyan. Sobrang saya niyan eh. No? Kumbaga, maalala niyo ng mga top mentors niyo dito na nag-travel po sa Taiwan. Tapos grabe, ang bango, ang linis, ang lamig, no? Ang sarap tumira sa ibang bansa. Kumbaga, dito po first time po namin dito na ako nagreklamo ako dito eh kasi grabe. Hindi yung reklamo na reklamo talaga dahil nahirapan na. Kasi maya ihinto kayo, kakain na naman kayo, busog ka pa kasi ang gusto mo, tikman yung ganitong bagay, ganitong pagkain kasi nakikurious ka. Ano ba lasa nito? Ano bang lasa nito? Meron ba sa Pilas to? Siyempre titikman mo kahit busog ka, di ba? Ganun po ang nangyayari, di ba? Kaya medyo sabi ko, grabe naman to. Bobondat ka talaga dyan, no? Kaya grabe din yung pagbondat ko dyan, yung pagtaba ko that time kasi kain lang kami ng kain. Okay? Tapos dito ko rin po first time po maranasan na pwede pala mangyari to, no? Nag-travel ka sa ibang bansa, pagbalik mo may income ka. Oo, so sabi ko kasi nung time nag-travel po kami, for example, pupunta kami Boracay before, pupunta ka sa may saan man, Guimaras, kung saan man doon malapit, magbabakasyon ka sa may norte, pagbalik mo, wala ka ng pera, di ba? Kasi nga nagastos mo lahat, tipid ka na naman, no? Travel, ano tawag sabi nun? Travel now, no? Pulubi later, parang ganun siya. Pero dito pala sa business natin, yung ginagawa pala ng mga top mentors natin na galing sila sa ibang bansa, totoo pala talaga. Na kahit na sa ibang bansa kapag balik mo, may pera ka pa rin. 'Di ba? So, yun yung maganda eh. Tapos hindi ka nagtitipid kasi that time, 'di ba, yung nabili mo sapatos diyan dalawa, tapos nag-shopping pa ng mga damit. So, 'di ba? So, sabi ko, grabe, nakakatuwa kasi hindi ko akalain na pwede pala mangyari sa akin yung ganyan. Makapag-travel pala ako sa ibang bansa. So sabi ko pala, kung hindi ako napunta dito, kung nasunod yung gusto ko mangyari sa buhay ko, hindi ko mararanasan yung ganitong mga bagay. Tama? Kaya kung ano nangyayari sa iyo ngayon, talagang panghawakan mo lang yan kasi may plan talaga si Lord para sa iyo. Okay? So next dyan, ito, imaginein mo, ito isa sa mga pinaka nakuha ko sa bucket list ko talaga. No? Maisama ko, kumbaga si Mama sa Hong Kong Disneyland. Kasi si Mama, ilang years na yan sa ibang bansa eh. Kumbaga si Mama ilang taon na to si Mama 54. Kumbaga mukhang dalaga lang siya kasi healthy living. Kumbaga ang gusto ko kay Mama kasi kami sa family namin aware talaga kami sa health, medyo si Papa, si Mama, ano sila conscious din sila sa kalusugan. So kumbaga kahit that time na yan, sabi ko kailangan maisama ko si Mama sa Hong Kong, 'di ba? Hong Kong Disneyland. Mapasok ko sa diyan tapos kasi ilang taon na yan sa ibang bansa eh, pero still man lang mailibre man ng parents natin no sa mga may magulang po na OFW. Naku po, bigyan mo din po, i-treat mo rin po yung magulang mo. Kahit hindi man OFW po, na pag kumita ka dito, i-treat mo naman. Okay, kasi sila po bukod po sa nasusuplayan po sila ng barley, 'di ba? May mga ganyan pa, 'di ba? So kumbaga kahit papaano po panatag po ako na healthy po sila kasi nagumagamit po sila ng barley. And that time, sabi ko, sabi ko grabe nakakatuwa kasi dati man lang si Mama sa bahay ko lang naman nakakasama to, ngayon nagta-travel kami. 'Di ba? Kasama ko sa rides, nag-enjoy siya, nakikita ko sa mukha niya, sa facial expression niya na grabe no, sobrang nakakatuwa yung pakiramdam na yung parents mo, maililibre mo sa ganyang bagay. Pero hindi ko yung makukuha kung hindi ako napunta dito sa opportunity. Okay? Or sa I Am Worldwide. Kaya ngayon pa lang mga mens, lalo na sa mga bago po, no?
hatawin mo na to, mag-build ka ng grupo, gawin mo yung business, makinig ka talaga sa mga top mentors mo, kung anong gagawin, step by step. Tapos that time mga mens, no, dumiretso na po kami niyan saan? Sa Macau ho, ayan, kumbaga, ayan siya. So total po dyan na nagastos ko mga mens, hindi ko makalimutan kasi sariling gastos po namin yan eh, hindi po yan sa company, di ba? Sariling gastos, sabi ko, grabe, ang mahal naman, sabi kong gano'n. Kasi hindi pa naman kahit kumikita, 'di ba? Kumbaga, alam mo naman alam niyo naman sa sarili na pag nagastos ka na kahit papaano sa travel na 55,000, bilang ko kasi, kumbaga ang ginagawa kasi namin diyan, alam mo naman Spartans, 'di ba, mandirigma. Pag nakakita ng pagkain na medyo gusto namin kainin kahit medyo mahal, sige, go lang, banat, kain, tikman natin, curious kami. Eh magkakasama pa kaming mga, kumbaga, magko-cross line tsaka mga core ng Spartan. So, sobrang dikit kasi kami niyan eh, lahat eh. So, ang ginawa namin dyan, bili kami ng bili, shopping kami ng shopping. Hanggang sa nabilang ko lahat na nagastos ko, umabot ng 55,000. Pero, alam nyo ba, ang pinaka nagustuhan ko doon, okay lang. Kasi lahat naman niya pinuntahan namin dyan, event din ng team ko, no, sa Hong Kong. So, ngayon, sabi ko sa sarili ko, kahit gumastos ako dito, worth it pa rin kasi pinaghirapan ko naman eh. Kumbaga, tapos, at least na-enjoy ko siya. Tapos at least alam ko next time meron din naman ulit na kikitain tayo na bago. So kumbaga hindi siya yung iba kumbaga nag-enjoy tapos pagbalik tawag nito nagmukmok kasi nga ang laki na nagastos, nagkautang-utang, 'di ba? So yan yung nabibigay sa atin ng business po mga mentors, no? Tapos, ayan, na-awardan po tayo ng June ng 1 million, itong elite lang po, no, sa company. And right now po, malapit na lang po yan. 1.4 million na po siya, mahigit po. So, kumbaga, almost 100,000 na lang, magwa 1.5 na. So, tapos, malapit na rin, magto 2 million na. 'Di ba? Kumbaga, mga mates, sabi nga, 'di ba, your first million talaga ang pinakamahirap at saka ang pinakamabagal. Totoo po. Totoo talaga 'yun para sa akin kasi sabi ko, totoo pala, no? Pagtingin ko ng Genya ko, ala, ang bilis lang naman. Mag-iisang taon na, tapos mag 1 million na naman ulit. Pero unlike sa ibang mga top mentors natin, di ba? 1 week lang, di ba? So, kumbaga, doon din naman tayo papunta. Pero yun nga, sabi ko nga, ah, ah, yung lahat talaga, kailangan natin gawin to, no? Magsimula tayo, kailangan mag-million tayo, makapag-build tayo para at least yan yung parang first step na para sa makikita mo na nagiging okay yung ginagawa mo sa business natin. Okay? And dito po no, first ko po no nakuha yung brand new pickup. Ayan. So, kumbaga po, hindi ko naman ma-imagine kasi ako po yung first millionaire ng ano po namin ng family namin kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman po kami mayaman. Pero ang maganda din dito, isa din po ako sa first din po no na nagkaroon po ng four wheels. Four wheels po sa family namin kasi nga yun, basta hindi po kami mayaman. Parang ganun po siya in short. Kasi pag sa province po kasi pag may ganyan ka, medyo big time ka na, nakaluwag-luwag ka na sa buhay, di ba? So kumbaga ako hindi ko po ito ginawa, hindi ko rin ma-imagine na magkaganito ako. So lahat po ng yan, no, blessing lang po talaga yan, no, na binigay ni Lord sa atin. So nakakatuwa siya kasi kahit yung dati, naalala ko na nag-U-belt kami, nauulanan kami, okay lang, sige, commute, punta kami dito. Kasi attend pa rin lang kami ng training. Dati naalala ko, nagbagyo, may bagyo po, no? Umattend kami ng training, tatlo lang kami. Sa training room, pero yung speaker, believe ako, no? Sa speaker, tuloy pa rin siya, kahit tatlo lang kami yung audience niya. Okay? So, tapos nung time na yan, di ba, makikipagsiksikan pa kami sa bus or sa LRT. Yung tipong pagpunta namin doon sa office, may mga baong kaming sabon, tapos pupunta kami sa CR na McDo, maghihilamos kami, magtututbrush kami kasi nga amoy araw kami, amoy usok kami. Alam mo yung mga batang hamog talaga, 'di ba? Ganon, ganon kami. 'Di ba kulang na lang sa amin ano, yung parang mga dungis-dungis sa mukha. Ganon na lang. No, kumbaga doon kami nagsimula mga mens, no. So, hindi ko lang ma-imagine no nagsimula kami na pwede pa na mangyari sa amin yung ganitong bagay. Kumbaga, panghawakan mo na yung vision mo ngayon na kung nangyari sa mga top. Yun lang kasi na nakikita namin eh. Lagi namin tinitignan yung mga top mentors na kung ano yung nangyari sa kanila, mangyayari din kasi sa amin. Ganun talaga ang pinanghawakan namin. At the same time, hindi lang yung vision lang lagi.
ginagawa talaga namin no, step by step yung business. Kasi sabi namin, ganito din naman yung proseso na nangyari sa kanila eh. Nakikita namin, nagko-commute sila. Nakikita namin, nahihirapan din sila. Sabi ko, ano, di ba yung mga video nila Mentor Ikay, na nagbaba sila, actually, sobrang na-inspire kami doon eh. Oo, kasi nakikita namin na nagsisimula kami. Sabi namin, grabe sila Mentor Ikay, Mentor Tin, Mentor Joyce ba yun, yung isa? Ganon din sila nagsimula tulad namin. Sabi namin ganon. Kaya ang ginagawa namin, hindi okay lang kahit gaano kahirap yung sitwasyon namin na nagsisimula kami. Hindi okay lang kasi pinagdaan niya ng top mentors natin. Kaya sabi namin sa sarili namin, baliw lang talaga kami. Ginagawa namin yung business, araw-araw, everyday. Wala kaming pakialam kahit ano man sabihin ng mga ibang tao, di ba? So kumbaga, ang pinanghuhugutan namin ng lakas, yung pangarap namin, tsaka yung mga mentors namin. Totoo, kasi kahit yung mga crosslines namin before na mga top mentors talagang inspire talaga kami sa kanila. Kumbaga, isa lang ang nakikita namin kung anong meron sila balang araw magkakaganon din kami, which is paunti-unti po nangyayari po talaga siya. Okay, kaya panghawakan niyo po 'yan mga mentors, no? Tapos ito po, no, ito po yung nangyari sa team natin. Nakakatuwa siya kasi dahil hindi tayo tumigil, hindi tayo nag-quit, dahil nahirapan lang tayo tulad sa iba. Tandaan niyo mga mens, not normal na mahirapan ka sa buhay. Siguro dahil din sa mga pinagdaanan ko before, nung college pa lang ako lahat. No, sa buhay pa lang, high school pa lang ako. So kumbaga, sabi ko sa sarili ko, yung hirap ko na pinagdadaanan ngayon, wala pa yan sa hirap ko before. Sabi kong ganun, bakit ka maghihinto? Bakit ka mag-quit? Bakit ka titigil? Kasi nga, same pa rin naman, kahit tumigil ka, uminto ka, ganun din. Di ba po, mga mens? So ngayon, anong nangyari dyan sa team ko, may 7 car achiever na po ako sa left team. May 2 car achiever na po ako sa right team. 21 elite executive na po dyan, no? Kumbaga, ang 20 po niya Sapphire and 21 yung isa po is Ruby. Tapos 4 millionaire na po under ng team. So sabi ko, grabe, hindi lang dahil na huminto ka, no, ang daming tao nagbago yung buhay. Kasi yung iba dyan, OFW, ang dami na po naming OFW dito sa Spartans po na nakapag for good na because of this po. Okay? Kasi nga, ang maganda po dito sa business natin, tulungan po siya. Kumbaga, right environment po, kailangan lang po talaga natin to mga mens na trabahuin ngayon pa lang, okay? Kaya kailangan mga mens, pagbago ka, first goal talaga natin dito, maging millionaire circle ka, maging elite ka ng company, magkaroon ka ng kotse, okay? Tsaka maging millionaire maker ka rin mga mens, no? Hindi yung ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. Kailangan tumulong ka sa mga downlines mo. Na yung tipong dati hindi ko makalimutan, no? May mga yep kasi ako before eh. So yung tipong susubo mo na lang, no? Kakainin mo na lang, susubo mo pa sa. Totoo pala yun mga mens kasi may mga yep ako dati na mga bata pa lang. No? Kumbaga wala silang pamasahe. Umihingi sa akin ng pamasahe. Ay, ano pala tawag nun? Sa FIU pa ako nun dati, Ubelt days pa po yun. Hindi nila alam, yung pera ko 50 pesos na lang din. Pamasahe na lang din. Pero still, 'di ba, kailangan kahit top mentors ka, kung ikaw yung mentor, kailangan ikaw yung matibay, 'di ba? Ikaw yung matyaga. Binibigyan ko pa rin pamasahe, 'di ba? Kahit hindi nila alam, ang alam nila kumikita ka talaga sa business. No? So ganun po kami na nagsimula kaya hindi yung lagi ikaw lang kinakamusta ng mentor mo. Hindi lang dapat ikaw lagi ang kinakamusta ng mentor mo. Kamustahin mo rin yung mentor mo. Okay? So ganun siya kasimple ha, mga mens. No? Next, ayan po ako din po yung first millionaire ng family namin. Yan po ako before ng bata ko. Hindi ko po akalain na magiging ganito po ako. No, kasi sa probinsya kasi pag doon ka lumaki, ang pwedeng opportunity na magpapayaman sa'yo, maging seaman ka, mag-OFW ka. Ngayon, hindi na siya ganun ka-demand eh. Hindi na siya ganun kaganda yung sitwasyon. Okay? So, iba na ngayon eh. Kaya hindi ko akalain na pwede parang mangyari sa akin yung ganito. Kaya sobrang proud yung parents ko sa akin, lahat, mga kamag-anak ko. So, dahil po dyan sa taong yan, hindi ko naman akalain talaga kung ano mangyayari sa buhay ko. Kumbaga, lagi ko lang pinagpipray na yung path ko, kumbaga yung pagdadaanan ko, si Lord talaga ang bahala para sa akin. Okay? So, ito, no, mga mens, na-realize ko lang dito, na-realize ko lang kasi mga artista nga, mga mentors ginagawa, okay, tayo pa kaya na mukhang artista lang, di ba? Tapos mga mens, no, imaginein mo, sila nagpo-promote, nag-endorse, tapos kailangan natin, ito kasi mga mentors, no, napapansin ko po sa iba na ah hindi nila tanggap yung pagiging networker nila. Nahihiya sila mga mens, no?
Kumbaga, isa po kasi yan sa skills ng mga distributor o mga networkers po na kailangan matanggal po yung hiya mo, no? Balik mo na lang yan mga mens pag mayaman ka na. Totoo yun, no? Tulad kay VP, di ba? Mayaman si VP. Okay na maging mahihain siya ulit kasi, yun, di ba? Pero may sobrang mahihain before, di ba? Tapos tinanggal niya lang kasi nga, kailangan niya sa business, walang mayaman na mahihain. Tapos nang yumaman, binalik niya yung pagiging mahihain, di ba? Parang ganon. So, walang problema doon mga mentors, no? Kumbaga, ito, laging tandaan natin mga mentors na yung business natin pang world class talaga ito. Na wag mo ikahiya kasi mga world class na tao, mga bigating tao ginagawa yung business natin. So kumbaga po mga mens, kailangan tanggapin mo sa sarili mo po na networker ka. Kumbaga, pag nakita mo yung isang tao na nakita mo na ay potential to, pwede ko kaya i-approach to, pwede ko kaya itanong to kung anong ginagawa niya sa buhay. Kailangan mga mens, wag ka mahiya, tanong mo. 'Di ba? Kumbaga kasi madami ako na pusakal na yung ang rider lalamove ko nga, lalamove rider nga lang nagkakotse na, 'di ba? So na ano ko lang noon before kasi nga pinadalan ko ng products. Tandaan niyo mga mes, yung pinapadalan niyo ng mga lalamove driver, actually, yung nakita ko agad sa kanya, eh pwede to kasi makakapunta agad to sa office kasi nga may motor. 'Di ba? Tapos lalaki pa. 'Di ba mga men? So sabi kong ganun, pwede to. Tapos ino-offeran ko agad, tinatanong ko, gusto mo rin ba magkaganito? Gusto mo rin ba kumita? Gusto mo rin ba makabenta na ganito everyday? Ano lang, side hustle mo lang, parang ganun. So, yun. Kung yung iba, nag-go, yung iba hindi. Pero at least, namang-prospect ka pa rin. No? Huwag ka umasa ng puro sa ads lang ng sa ads. Okay, mga mens? So, ganun siya, no? So, yun, no? Lahat ng to, ginagawa natin para saan po? Sa family po natin yan, no? Sobrang dami po kasi namin, no? Angkan po namin. And that time po, no, birthday yan ni Papa, nakakatuwa lang dyan kasi nga, pag may kailangan yung parents mo, mga mahal mo sa buhay, makakapagbigay ka agad. Okay, yun yung maganda po sa business natin dito na hindi labag sa loob mo kasi nga ginagawa mo naman to para sa sarili mo, para sa family mo, sa parents mo. So, yan. Because of this business po, kahit papaano po, nangyayari po yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin o mga pangarap natin sa buhay. So, ito po, no, lastly, iwan ko po ito sa inyo. Philippians verse 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ayan. So totoo talaga siya mga mentors, no, kasi sa business kasi natin mga mens, minsan naman paghihinaan tayo, minsan mapapagod ka, totoo. Maboburnout ka, di ba? Kumbaga, ang dami mong pagdadaanan ng mga struggles na iisipin mo, kaya ko pa kaya to? Kumbaga, kasi naranasan ko before nung nag-Quezon province ako, no? Provincial. Grabe ho, no? Nagugulat ako, pumupunta na pa ako sa bundok. Bundok na pong inaakit na namin. Sabi ko, ano bang kakausapin natin? Engkanto ba? Sabi kong ganon sa mga downlines ko. Sabi, kasi grabe, wala ka nang bakit ang bahay, pakit na kayo ng bundok eh. Sabi ko, engkanto ba kakausapin natin? Sabi niya, mens, may nakatira pa yun doon si taas, di ba? Grabe, yung tipong tirik na tirik yung araw. Kahit athlete ako, hinihingal pa rin ako. What more pa yung mga downlines ko, halos natitigil na sa kakalakad sa sobrang pagod. Sabi ko, grabe to adventure Sabi ko ganun. Pero at least, ini-enjoy ko lang siya mga mens. Tandaan nyo, kahit anong mangyari sa inyo, i-enjoy nyo lang. No? Kumbaga, kahit nakakapagod. Pero kailangan mo lang po mga mens na enjoyin yan. Kasi grabe yung Quezon Province nun, puro bundok talaga siya eh. Kumbaga, araw-araw, din ko naranasan na leaders ko kasi bago pa, nakakapag-talk ako sa isang araw na siyam, sunod-sunod ako. Pero yung talk na hindi mabilisan yung talagang tipong IBP talaga tuloy-tuloy na halos wala ako, maubusan ako ng laway talaga every. Ako lang kasing gumagawa kasi bago pa lang yung leaders ko. Pinapapanood ko lang kasi sa kanila na nagsimula. Pero nakakapagod siya, pero masaya. No? So, lagi ko lang pinanghuhugutan na lahat yan nangyayari yan kasi will yan ni Lord para sa'yo. May mga tinuturo talaga siya para sa'yo. So, wag ka lang magreklamo, gawin mo lang kung anong gusto niya. Okay? So, so yun lang mga mens, no? Thank you sa time nyo. Ayan, mag-stop share na po ako. Thank you po sa time nyo mga mentors, no? And Una sa lahat, congratulations sa napakagandang sharing mo and ang result mo sa I Am Worldwide, yung pick up, no? Pang pogi talaga eh, no? Mens, anong ma-advise mo dun sa mga tao na ginagawa yung I Am Worldwide pero hindi pa agad nagkaroon ng resulta? And ano eh, yung kahalagahan na
magkaroon ka ng result dito sa business natin. Thank you so much, Mens. Ayun, thank you Mentor Ikay, no, sa napakalupit na question na yan. Sa ano mga mens, no, sa nagsisimula, tsaka kailangan magka-result talaga. Unahin ko muna sa nagsisimula mga mens, no. Una kasi mga mentors, kailangan dikit ka sa mga upline mo talaga. Totoo yun, huwag ka magsarili. Oo, kasi alam naman yan ng buong team MVP, kahit nga Team Blast na sobrang dikit namin sa mga upline namin, kay Mentor Team. So kung ano yung trip ni Mentor Team, trip din namin. Di ba? Dikit ka mga mens, no? Kasi ang goal niyan, mga mentors, maging successful ka talaga. Yun talagang pinaka-goal niyan. Sobrang isa sa unang pinaka matutuwa talaga yung mentors mo, panakita kang umuunlad dito sa business at saka magkaka-result ka. Tapos, kailangan mga mens, training ka everyday. Training, totoo. Totoo mga mens. Ito yung pinaka hindi kasi na bibigyan ng value ng karamihan. Mag-training ka everyday sa office, mga mentors. Kasi doon kami na value before. Training kami everyday. 2 years namin ginagawa. Training. Halos, pag hindi kami naka-attend ng training sa office, pag hindi kami naka-attend, parang may kulang. Totoo yun, may kulang talaga para sa amin. Kaya hindi na kami kailangan sabihin ng mentors namin, magte-training kami, pupunta kami. Alam nyo bakit mga ments? Yun yung foundation talaga natin sa business. Alam nyo po bakit ang dami pong nawawala sa business natin? Totoo naman, di ba? Yung iba nga kumita na nagmilyon na pero nawala pa rin. Alam nyo kung bakit? Kasi mga mens hindi sila ganun kabaon sa training. Yung foundation po nila mababa lang. Okay? So kumbaga mga mens, hindi pwede kasing nahirapan ka lang, nagmamonthly ka ng kotse, may binabayaran ka ngayon, tapos magugulat ka na, ay, parang hindi para sa akin to. Grabe ka naman, di ba? Binigyan ka na nga ng income, ng blessing, lahat-lahat, nahirapan ka lang ng konti, hindi mo na alam yung gagawin mo. Alam mo bakit? Kasi kulang ka po sa training. Totoo yan. Kasi kulang ka po sa foundation talaga. Okay? Sa pundasyon, ika nga. So, kumbaga, kailangan mga mens, mag-training ka, gawin mo yung business everyday. So, hindi lang training din, gawin mo everyday, magtanong ka, dikit ka sa mentor mo. Kami before, mga mens, no, ang ginagawa namin, mentor, kay mentor team, up, saan tayo pupunta, anong gagawin natin. Kami talaga nagtatanong, saan ka pupunta up, sasama kami. Ganon kami, mga mens. Sobrang dikit kami niyan, kaya para kami magkakapatid niyan lahat, no? Or kumbaga, magkakamag-anak na, literal. Pasko, bagong taon, kasama namin si mentor team, ganon siya. Kumbaga, sanggang dikit, parang ganon siya, no, mga mens. Kaya kailangan, makinig ka lang din talaga sa mentor mo kasi walang ibang gagawin niyan kundi maging successful ka. Yun yung pinakaunang goal niya talaga para sa iyo. Tapos mga mens, tungkol naman doon sa kailangan magka-resulta ka, kasi mga mens, ang hirap naman pag wala kang resulta. No, totoo yun. Kasi mapanghihinaan ka rin eh. Kumbaga, ang result kasi hindi naman niya hinihintay talaga eh. Literal eh. Kumbaga, kailangan mo din siya trabahuin para makuha mo. Yung iba kasi, ang mindset kasi ng iba, ang dami, balik ko talaga. For example, tsaka na lang po ako hahato pag may grupo na ako. Paano ka magkagrupo kung hindi ka hataw, mga mens, di ba? Tsaka na lang ako attend sa training pag may downlines na ako. Paano ka magkaka-downlines kung hindi ka nagde-training? Kailangan mga mens talaga magsimula sa'yo. For example, yun, yung paglabas ng resulta mo, yung ma-hit mo yung sapar, mag-million ka, tsaka, kasi mga mens, una, walang titignan yung downline mo. Pag hindi ka nagka-resulta, pag hindi ka nagka-million, yung downline mo, paghihinaan, kasi nga, mentor ko nga eh, yung nagtuturo sa akin, walang resulta. Tapos ikaw mismo, 'di ba? Siya din mismo hindi niya gagawin ngayon yung business. Kasi nga ikaw yung nilook up niya. Tama? So kumbaga, ang gagawin natin mga mens, kailangan para sa team mo, para sa downline mo, as long as may downline ka na, ipilit mo magka-resulta ka. Oo, ganun siya mga mens kasi hindi pwedeng ikaw lang. Okay? Kasi nga, um, isa din yon mga mens. Ang hirap kasi, hahanap pa ng ibang mentors para lang i-tee up ka. Ikaw yung upline noon, di ba? Kailangan, ikaw mismo sa sarili mo. May client kang iba, may kakausapin kayo. Sa ano, tatanungin ka ngayon, may resulta na ba yan? Ba? So, kumbaga, ang hirap mga mens, ang hirap mo paniwalaan kasi wala din nangyayari sa'yo. 'Di ba? Kaya kailangan ipilit mo mga mens na magka-result ka. So, win-win situation 'yan eh. Kumbaga, ano man mauna, sapar man o kotse, importante meron kang mailabas doon, no? First come first, kumbaga,
Kung ano yung mauna doon, sige, go lang. Kasi yun naman yung magpapalaki din ng grupo mo. Pag nagkakotse ka, kung hindi man, kung mag-suffer ka, lalaki din ng grupo mo. So doon ka rin magkakakotse. So kumbaga, kailangan natin mga mens magka-result talaga para din sa sarili mo, hindi lang sa sarili mo, kundi sa buong team mo. Okay? Sa mga downlines mo po. So yun siya, Mentor Ikay, no? So, thank you so much po, Mentor Salmar. And next question po ni Mentor Arlene Basilas. Thank you so much, Mentor Salmar. Mens, ano yung naging motivation mo nung naglabas ka ng car and ano yung naging DMO mo after mo ilabas? Okay. So, motivation. So, sa akin, mens, ganito. Alam niyo naman, medyo natagalan ka maglabas ng kotse, no? So, kumbaga, hinahabol ko kasi yung sports car, eh. Actually, sports car talaga dapat yun, eh. Kaso kinapos lang, eh. Tapos, medyo, na-realize ko rin, medyo, kailangan, medyo tugma siya, no, sa income. So, ayun pa rin siya, mens. Kumbaga, para kasi sa downlines ko talaga. Hindi ako naglabas ng kotse para sa sarili ko, yung pick up lalo, parang pang pick up lang. Na, hindi ganoon mga mens, hindi. Ginawa ko yung kotse na yon kay Lalo Pick Up kasi province kami, madalas kami nila Mentor Nicky, Mentor Carlo, tapos Team Bicol ko pa. Province talaga. So, una naisip ko, para sa downlines ko talaga. Yun yung unang motivation ko. Kaya ako naglabas ng kotse. Hindi para sa akin lang, para lang may maging komportable ako. So, ginawa ko siya para at least yung mga downlines ko na meron silang ilo-look up din at the same time. Tapos, meron kaming magamit. Pag may malayo, may pupuntahan kami, madali lang kasi nga may kotse na. Tapos, ang malupit diyan, kailangan tawag nito, kailangan may mapapakita ka rin pag may kausap kayong ibang tao, 'di ba? Kumbaga hindi mahihirapan maniwala yung client din ng ano mo, ng downlines mo or leaders mo. Tapos isa sa mga naging motivation ko talaga kumbaga kailangan ko ilabas to kasi nga kailangan ko ng malaking responsibility. Totoo. Totoo mga mens. Kasi ah gagaling ka eh. Alam yan ng mga top mentors. Gagaling ka lalo, magiging creative ka, lalo na pag malapit na yung bayaran mo. Ay, nako po, lahat ng way gagawin mo. 'Di ba yung kape nagiging pampapayat, makabenta ka lang. Ganun siya mga mens, no? Kumbaga, lagi kang may hinahabol na kota sa sarili mo, which is good thing siya kasi nga nagtatrabaho ka, gumagalaw ka, hindi yung nakatenga ka lang. Lalo na pag nag-give 5 ka, di ba? Pag wala kang resulta, wala kang bills monthly, wala na. Relax ka na kasi may income ka eh. Makakakain ka ng ilang buwan, di ba? Makakapag-lifestyle ka, makakapagkape-kape ka sa labas ng ilang araw, ilang buwan. So, kasi kumita ka. Pero pag may bills ka mga mens, ang kita mo lahat napupunta sa bills mo. Kaya, nagiging motivated ka, automatic everyday. Automatic yan mga mens. Nagiging motivated ka automatic everyday. Hindi lang kailangan sabihin pa na kumbaga na ay kailangan ko pa maging motivated para lang hindi mga mens. Naging motivated ka everyday. So doon ko napatunayan na kailangan mo maglabas talaga ng resulta. Tapos yung daily method of operation ko, same pa rin mga mens. Usually talaga kailangan may tutoks ka everyday. Kailangan morning pa lang pagagising mo, maayos na yung naiisip mo everyday, positive mindset ka na, manonood ka na kung ano-ano mga motivational. Ang lagi ko pinapanood mentor, si Mentor Pitch. 'Di ba? Everyday siya may sa reels. Panoorin niyo 'yun everyday. Ang dami ko natutunan doon. Doon pa lang sold out ka na. No, send mo rin sa GC mo, lahat kumbaga kung paano mag-isip si Mentor Pitch doon sa mga sinasabi niya, na-apply agad sa sarili kasi nga yun yung napapakinggan ko everyday si Mentor Pitch. Lahat motivated ka doon everyday. Tapos kailangan ginagawa ko kung usually kasi pinupush ko downlines talaga. Mga mentors, may kailangan ba tayong kausapin dyan? Kumbaga, ang goal ko doon, ma-monitor sila everyday, kailangan kumikita sila, may ma-invite sila, may mapapatok sila, lalo ng mga OFW. So, kailangan everyday ako may kausap hanggang hapon, ganun siya. So, hindi pwedeng wala akong kausap or mentoring sa downlines. Kumbaga, hindi pwedeng hindi ka productive everyday. Tapos, syempre, gagawa-gawa kami ng mga content ngayon everyday kasi nga kailangan namin magingay, no? Transition na kasi kung nararamdaman yung mga mens.
nararamdaman ko kasi babalik na yung opportunity. No, yung dating mga baliw tayo, parang ganun siya, baliw sa opportunity, sayang. Ganun eh. Kumbaga parang babalik na siya ulit sa ganun. Tapos after nun, siguro ang ginagawa ko everyday, nag-exercise din ako. Tapos sa gabi naman ganun, back to back to mentoring ulit. So more on downlines ako, everyday kong ginagawa. Yung DMO ko everyday. So yun mga mens, no. So yun lang mentor ano. Yeah, so thank you so much po, Mentor Salmar. And last na po ito, no? Tanong po ni Mentor Lee and Mentor Mark. Men, saan po kayo nagmamarket ngayon? And saan po kayo mostly galing ang pay-ins mo? And sabi naman po ni Mentor Mark, bilang isang student, grade 12 po is paano daw po siya magja-jump out para kumausap ng mga classmate niya bilang estudyante. And may share po yung negosyo ni I Am Robert. Ayun. So parang dalawang question pala yun, mens, no. So, yung una, kung paano ako nagma-market, kasi mga mens, ang way ng marketing namin ngayon, ang ads kasi alam niyo naman medyo mahina ngayon si ads, lalo na sa products. So, ang ginagawa ko mga mens, story, reels, tapos yung ginagawa ko mga mens, direct approach ako ulit, binabalikan ko yung mga yung mga tawag nito, yung mga friend ko sa Facebook na lagi nanonood ng story ko. Tapos sobrang effective po yung script ni Mentor TJ Villanueva po. Totoo po kasi everyday na may ma-approach ako, nagre-reply talaga. So kumbaga may conversation na kayo para matok mo yung tao. So kumbaga hindi ako nauubusan ng talk doon, everyday may dalawa or tatlo sa isang araw kasi nga nakakakuha ako doon. Tapos hindi mo man makuha yung taong yon, at least nagkaka-aware yun mga yon, nanonood na lagi sa story mo, kaya sila na kusa nag-approach sa'yo or sa ano mo, sa Facebook mo. Kumaga sila na kusa magtatanong sa'yo, ano po ba yun sir? Kasi nga nung una hindi ka i-replyan, isisin ka lang, tapos na-curious sila sa mga ano mo, magre-reply ngayon sila. Tapos ang ano ko mens, kasi hindi ako naka-ads ngayon talaga eh. Nag-stop ako nitong buwan lang. Ang goal ko kasi matutukan yung team ko, no, Team Bicol. Doon ko kasi kumbaga doon ako sa kanila kumukuha ng mga prospect talaga. So lahat may makausap ako sa kanila everyday. So far meron naman talaga everyday. Yun lang talaga. Yun talaga means leader ng leader talaga, downline ng downlines. Kumbaga tinuturuan ko sila isa-isa kung sino yung bakante, may mentoring ko kasi kumbaga kailangan medyo tamad kasi sila mag-training. Alam mo naman mga taga-province eh. Kumbaga itsatsyagain mo talaga sila isa-isa mga mens. So, tapos, yung invite nila, yung prospect nila, ako kakausap, yun yung way ng prospecting ko ngayon mga mens. Tapos, yung sa tanong naman ni Mark, Amen. and sa grade 12 student, here Mentor Salmar, paano po ba mag-jump ng kinakausap ng ibang tao kasi puro student po. Okay. So, kumbaga, gusto mong mag-level up sa kinakausap mens. Actually kami before mens, yung mga estudyante dyan ang kakilala mo, practice lang yan. Kumbaga parang training area mo lang yan sila. Aralin mo yung aralin mo mens yung business natin. Kailangan marunong ka na mag-IBP lahat, mag-closing, mag-talk, um, mag-follow up, anything, I am 5 lahat ng ano natin sa company. So yung mga yan, ang maganda diyan, idalhin mo sila, no, yung mga estudyante na mga kakilala mo kasi mga mens, ano yan eh, ang naintindihan ko kasi pag student kasi gusto niyan masaya. Tapos gusto niyan belongingness. Kumbaga, for example, may mga gathering yung team Eagles or sub-team man yan or core team ng Eagles. Isama mo. Okay? Isama mo sila mens kasi ang mangyayari diyan, kung sanggan dikit mo naman yan or best friend mo or tropa mo talaga yan, pag natuwa yan, hahanap yan ng way para mag-pay in. Oo, kasi nga ang kailangan sa mga student kasi masaya. Kasi hindi ko makalimutan kaya kami na pastay na matagal kasi nga kahit saan kami pumunta, dinadala kami ni Mentor Teen. Tapos ang malupit doon, parang pakiramdam namin family yung buong MVP. Ganon siya, no? So kumbaga nakakausap namin yung ibang top mentors, nakakausap namin yung mga mentor namin, nabibigyan kami ng advice, nakikita namin kung anong ginagawa nila, tapos masaya, 'di ba? Tapos ganito ganyan, may makikilala ka ibang tao, mamamangha ka na may ganito pala siyang resulta kahit kay edad ko lang. 'Di ba? Kumbaga paunti-unti mga mens, nakukuha mo ngayon yung market mong student.
Okay? So kumbaga, yung pag-transition naman papunta sa higher market na, matututo ka lang niya mens eventually. Kasi nga, alam mo na yung business eh. Kasi hindi ko naman iniisip before na makapag-close deal ka ng Jade eh. So, iisipin ko, paano bang hirap naman magpa-close deal ng Jade? Bakit sila ang gagaling nila? Matututo ka ng kusa mga mens. Kasi nga, inaaral mo yung business. Kasi nga, pag hindi ready yung sarili mo, tama? Hindi ready yung sarili mo, ikaw mismo, tignan mo muna yung sarili mo kung gusto mo magkaroon ng higher market or mga empleyado. Kailangan ikaw mismo, medyo pag tinignan ka, kapanipaniwala ka tignan. Lagi mong tignan yung sarili mo na kung yung kausap mo ba yung sarili mo, ikaw ba yung client, magpipay-in ka ba sa kanya? Ikaw yung forma pa lang, yung suotan pa lang, hindi na okay, hindi na kapanipaniwala. Yung tao kahit may pera, hindi yan maglalabas. Tama? Sino ba naman papayag ng ganon, di ba? Hindi. Kung yung kausap niya, bata pa talaga na mag-isip o kung ganito pa talaga siya way mag-talk o kumausap sa ibang tao, syempre magdadalawang isip din yung client. Kaya ba ako i-handle ng taon to? Kaya ba ako alagaan itong taong to? Kaya ba nito akong i-manage ng taon to? Kaya kailangan mga mens, magsimula yan lahat sa inyo. Okay, kahit bata ka pa, wag kang matakot na matuto. Kasi hindi naman mga mens bas yan sa edad kung paano ka maging matured talaga. Depende yan kung gaano ka gusto sa business natin na matuto talaga mga mens. Depende yan sa'yo. Okay? Hindi yan depende sa ibang tao sa ano. Kasi kusa lang yan mens, magugulat ka lang na kapag close deal ka na pala ng Jade. Makakapagpa-paying ka na ng higher market, mga empleyado na, 'di ba kahit grade 12 student ka pa lang. Actually mga mens, may mga yap dito sa Spartan, grade 12 pa lang o kaedad mo, mga ganun, 17, 18. Nakakapag-close din na sila ng mga higher package kasi nga isa sa mga unang tinuturo namin sa kanila, kailangan yung pananamit nila, yung sarili nila, the way sila mag-talk, the way sila kailangan, maaral nila yon, yung mga balbal na salita, matanggal nila, di ba? So, lahat yun mga mens, no? Aralin lang talaga natin ng business. Okay? So, paunti-unti, magugulat ka lang, gano'n na siya, nagle-level up ka na talaga. Okay? So,